With love and strength for each new day, we will make our way. We will make our way. Hi, gandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo na kung saan tayo po ay hindi muna magkakasama-sama sa kadahilanan na ang ating bansa o ang ating bayan ngayon ay dumaranas ng isang virus na tinatawag nating COVID-19. Alam nyo, kung maalala ninyo, ang iba sabi ito isang salot. At kung mapapansin ninyo, talaga naman naglagay sa atin ito ng matinding takot. Actually, yung nga nangyari noon sa, kung babalikan po natin sa aklat po ng Exodus, chapter 3, verse 7, makikita natin dito. Sinabi sa kanya ni Yahweh, kung babasahin po natin, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Actually, ito yung larawan na kung saan sinasabi natin na yung paghihirap na dinaranas ng bansang ng Israelita sa kamay ng bansang Ehipsyo ay tunay nga na maiyahambing natin sa ating kalagayan. Pero actually, katotohanan, sila'y alipin sa loob ng 430 years. Isipin ninyo, pag ikaw ay isang alipin, wala kang kakayahan, wala kang karapatan na magreklamo. At ito yung dinanas ng mga Israelita. Pero sa aklat nito, nakita ni Yahweh kung paano ang mga Israelita ay dumaranas ng hirap. Kaya nga sa aklat ng Exodus chapter 3 verse 7, sabi rito, no? Nakita kong labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Si Yahweh mismo, nakita niya. Alam niyo po ba yung sitwasyon natin ngayon? Nakikita rin ng Diyos yung kalagayan natin ngayon. At ang sabi rito, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. At ang maganda pa rito, hindi nila basta nakita. Ano pa? Ang sabi rito, alam ko ang hirap na kanilang tinitiis. Imagine, si Yahweh, nakita niya na labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo aking bayan, sabi niya gano'n, yung mga Israelita. At alam niyo po ba kung atin pong ilalagay sa ating kalagayan ngayon o ilulugar sa ating kalagayan ngayon, gano'n din naman, nakikita ng Diyos yung kalagayan ng bawat isa sa atin ngayon. At sabi niya rito, alam ko rin ang hirap na kanilang tinitiis. Kaya nga totoo lang po itong COVID-19 na to, itong virus na tinatawag natin, ay talaga namang kinakatakutan. At hanggat maaari, ayaw na po nating lumabas. Baka nga mamaya, ayaw mo na rin humawak kung saan-saan. Dahil pwedeng makuha to sa kahit na anong kaparaanan. Ganun katindi yung virus na ito. But then sabi ni Yahweh, alam ko ang hirap na kanilang tinitiis. And most of the time, tayo rin po ay umiiyak. Tama, tayo ay nananalangin. Tayo ay tumatangis. At ang kagandahan niyan, sabi ni Yahweh, at narinig ko ang kanilang pagdaing. Alam niyo po, mga nanay, mga tatay, even yung mga kabataan at mga bata na kasama po natin, kayo po mga nakikinig, ano po ba yung kalagayan ninyo ngayon? Ano po ba yung mga bagay na pinagdaraanan ninyo ngayon? Nakala ninyo, ang buhay natin ay wala na. At alam niyo po ba, dahil nakita ni Yahweh, yung mga paghihirap o yung dinaranas ng kanyang bayang Israel sa kamay ng bansang Ehipsyo, may ginawa ang Diyos. Pero kung pag-aaralan po natin, ang mga Israelita wala silang kakayahan para magreklamo. Pero buti nga ngayon di ba? Ang dami natin sinasabi, ang dami nating complain. And most of the time, sasabi natin, ano ba yung buhay namin? Pero alam niyo po ba yung mga Israelita ng panahon na iyon, wala po silang kapangyarihan, wala silang kakayahang magreklamo. Kagandahan lang po rito, habang sila ay umiiyak, naririnig po ito ng ating Diyos.
naririnig ng Diyos ang kanilang pagdaing. Kaya ano ginawa ni Yahweh? Ginamit niya si Moses para mailabas ang kanyang bayan. Kaya nga sabi niya, let my people go. Anong purpose? Para siya ay sambahin. Actually, along the way, kung pag-uusapan po natin to, kung pag-aaralan po natin, ito pong aklat ng Exodus ay talaga naman napakagandang pag-aralan. It's all about relationship. Isa lang po pinais ng Panginoon dito ma-restore, maibalik yung relasyon na nasira. Kaya nga ganun na lamang yung habag niya, yung pag-ibig niya sa mga tao. Dahil bagamat nasira ang relasyon natin sa ating Diyos, ang Diyos na makapangyarihan na siyang lumikha sa ating lahat, siya pa mismo ang umaabot sa atin ngayon para maging maayos ang relasyon natin sa Kanya. And this time po, tingnan po natin, pag-aralan po natin. To make the story short, nailabas po ni Yahweh ang mga Israelita sa pamamagitan po ni Moses. Pero bago po niya nilabas, ang dahil pang nangyari. Mismong yung mga Israelitang ito, na-witness nila o nakita nila gaano makapangyarihan ang ating Diyos. Nandiyan yung naranasan nila yung 10 salot. Nakita nila kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. And prior to that, ano pa ginawa ni Yahweh? Kay Moses pa lamang ipinakita niya kung anong mga bagay na pwedeng gawin ni Moses na ipapakita niya sa Paraon. So it means yung kapangyarihan ng Diyos ay naranasan ng mga Israelita. Nakita nila at ipinakita ito ng Diyos sa kanila. Same thing with us po. Alam niyo po ba, hindi po kaila sa atin. Yung kapangyarihan ng Diyos ay araw-araw po nararanasan natin. Pero sometimes, pinipili po natin na baliwalain ang bagay nito. Yun po yung mahirap sa atin. Ang nakikita po natin kasi ngayon, totoo lang po, yung hirap na dinaranas natin. Pero hindi po natin nakikita yung magandang bagay na ginagawa ng Diyos sa atin pong buhay. Paggising pa nga lang po natin sa umaga tayo po ba nagpapasalamat pa o hindi na? At alam ko, naniniwala ako, yung iba katabi cellphone, katabi messenger. Bakit? Paggising sa umaga, messenger. O kaya, ititingnan yung cellphone kung may nag-like ba sa post niya. Ganun po yung nangyayari. Nakalimutan po natin ipagpasalamat yung magandang bagay na ginawa ng ating Diyos. Now, bakit po natin pinag-uusapan ito ngayon? Now, sabi natin, na ilabas nga ni Yahweh ang mga Israelita sa bansang Ehipsyo. Kaya lang, tingnan po natin ano po yung nangyari. So dahil nailabas na, dumating na sila sa punto na Ito yung sabi ngayon ng mga Israelita, tatalon po tayo sa aklat ng Exodus, chapter 14, verse 11. Sabi po dito, sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ano-anong nangyari. Imagine, pagkatapos ipakita ni Yahweh ang kanyang kapangyarihan sa mga Israelita, dumating sila sa punto na itong Paraon ay nahabol na sila dahil sila ay makakalabas na doon sa bayan ng Ehipsyo. Pero si Yahweh kasi minsan hindi mo rin maintindihan Pinatitigas niya yung puso ng Paraon. Basically, para sabihin o pakita sa Paraon yung kanyang kapangyarihan. Pero ang problema, ano ngayon yung naging epekto sa mga Israelita na inilabas ni Moses doon sa bayan na yon, sa bansa na yon? And kung ikaw siguro, kung alam mo na ang naharapin mo ngayon ay yung Red Sea na tinatawag natin, saan ka pupunta? Nandoon na po sila sa dagat na iyon. At kung ikaw ay titingin sa iyong harapan, ang makikita mo dagat. Kung titingin ka naman sa iyong kaliwa, ang makikita mo dagat pa rin kasi napakalawak ng dagat. At kung ikaw ay titingin sa iyong kanan, ganun din naman, dagat pa rin.
Kaya lang, kung sa likuran, ano makikita nila? Malamang sasalubungin nila yung kalaban. So basically, ang sinasabi rito, wala na. Tama? Wala na. Wala na silang pag-asa. Kaya nga po, itong pinagdaraanan ng mga Israelita ay isang larawan. Larawan po ng ano? Kawalan ng pag-asa. Para sa kanila, wala na. Pero di ba sabi nga natin, naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos. And yet, humarap sila sa dagat na pula at ang nakita nila ay yung bagay na imposible. Kaya nga yung kalagayan nila, doon sa pagharap nila, doon sa Red Sea, ay larawan ng kawalan ng pag-asa. It's a dead end. Hopeless case. Wala na talaga. Para bang sinabi ng doktor sa mga may sakit, oh, wala na. Wala na magagawa. Ikaw ba naman to eh? No, positibo ka sa COVID-19. Diba? So, ano gagawin ko? Alam mo ba bakit ka nagpositibo? Eh, lahat na yata ng alcohol doon sa Pure Gold, kinuha mo eh. O, itinago mo. Pinagkakitaan mo. O ngayon, nagkaroon ka ng COVID-19, sasabihin ko sa iyo, dahil yan sa kasupangan mo. Meaning, wala nang pag-asa. Alam nyo, napakahirap po na magkaroon po ng COVID-19. Yung virus. Sabi ko nga eh, grabe pala to, no? Pagka ikaw ay nagpositibo, dadaling ka sa isang lugar o sa ospital, i-isolate ka. Meaning, iiwalay ka sa lahat. At ang masama pa nito, pag lumala ito, ikaw ay namatay, hindi ka na mapapaglamayan. Dahil ikaw ay magiging abo na lang. Ikikremate ka na. Sa kadahilanan baka makahawa ka pa. At ang aakapin ng yung mga mahal sa buhay, ay yung abo mo na lang. Ganun po katindi yung virus na ito. It's a hopeless case. At sabi nga natin, dahil pagharap niya doon sa dagat na pula, dead end. Tapos na. But then, alam nyo, napakabuti po ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Bakit? No, itong mga Israelita na ito, ang dami nilang reklamo. Diba? Sabi nga na sa verse 11 eh. Ano sabi niya sa verse 11? Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Imagine, no? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ano ang nangyari. Kaya sabi natin, ito ay larawan ng kawalan ng pag-asa. It's a hopeless case, dead end, tapos na. Pero alam niyo po ba, even sa verse 12, ano sabi nila na ipagtalo pa rin sila? Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo. Sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Once upon a time, tayo pong lahat ay naging alipin. Tama? Alipin po ng kasalanan. At ito yung mga Israelita. Pagkatapos na sila ay ilabas ni Yahweh sa pagkakaalipin, ano sabi nila? Mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Ang nakita kasi nila, wala ng pag-asa. Samantalang totoo nga naman, nung sila alipin, at least alam nila na alipin sila. Anytime pwede silang kumain. Kasi alipin nga, pakainin ka na lang eh. No? Tayo din po. Kahit nasabihin natin na tayo ay tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus, minsan mas bumabalik tayo sa pagiging alipin. Alipin ng ano? Alipin ng bisyo. Alipin ng ano? Maraming bagay. Alipin ng kasalanan. Bakit? Kasi nakikita natin na tayo ay nag-i-enjoy doon sa pagiging alipin na iyon. Kaya, ano gagawin natin?
bumabalik lang tayo doon. Kaya nga maraming tao ayaw tanggapin ng Panginoong Hesus kasi alam nila babaguhin sila. At alam niyo po ba, naghihintay sa mga Israelita ay yung magandang bagay, yung ipinangako ni Yahweh kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Eto na, mangyayari na. Tinutupad na ni Yahweh ang kanyang pangako. Pero hindi ito nakikita ng mga Israelita. Ang nakikita nila, yung kalagayan nila ngayon. Sila ay naharap sa isang sitwasyon na sinasabi nating kawalan ng pag-asa, hopeless case, dead end. So, ang dami nilang reklamo. Minsan ganyan po tayo. Nagre-reklamo tayo. Pero alam niyo po ba? Bagamat tayo ay nagre-reklamo, tingnan natin kung paano sila tinugon ng Diyos. Siguro kung ang Diyos talaga sabihin natin na walang habag, pwedeng doon pa lang no? Kung ang Diyos ay nanunumbat, pwede niya sabihin, mga wala kayong utang na loob. Tinanggal ko na nga kayo, inalis ko na nga kayo sa pagkakaalipin, and yet ito pa rin kayo. Ang dami nyo pa rin reklamo. At gusto nyo pa rin balikan yung pagiging alipin ninyo. Pero tingnan natin, paano nga ba tumugon ang Diyos? At ano ang kanyang tugon? Sa verse 13, sabi po rito, no? God will make a way. Wow. Kaya nga po kanina, yun yung awit kanina, narinig nyo, God will make a way. Gagawa ang Diyos ng paraan. O gagawa ang Diyos ng kaparaanan. Kung sa tingin mo, wala ng pag-asa. Kung sa tingin mo, hopeless case. Kung sa tingin mo, dead end, hey! Remember, God will make a way. Well, tingnan natin. No? Ang sabi dito sa verse 13, basahin po natin. Paano tumugon ang Diyos? Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Verse 14, sabi nito, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Napakabuti ng Diyos. Hindi po siya nagalit. Bagkus, nagbigay siya ng assurance. Ano yung assurance? Sige, basahin ulit natin. Sabi po rito, no? Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong yan. Sa verse 14, sabi rito, ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. Alam niyo, nakakatuwa, no? Etong dalawang verse na to, actually marami kang makikita Marami kang mapupulot. At yun yung gusto kong makita natin. Ano ba yung nilalaman ng verse 13 at ng verse 14 na ito? At bakit din tayo ngayon tututok? Bakit ito yung pag-uusapan natin? Kasi sa kabila ng ginawang pagrereklamo ng mga Israelita, actually masakit sa Diyos yun, no? Masakit kay Yahweh. Pero minsan wala tayong magagawa dahil ang tao ay hindi niya ginawang robot. Even today, this morning, kayo po ba ay nagpasalamat sa Diyos? O hindi na rin? O puro reklamo, bakit? Ano ba yan? Wala na nga makain. Ika-quarantine pa kami.
Di ba? Totoo po, ang hirap nga po ng buhay. Pero sana tingnan po natin, bakit inalaw ng Diyos na mangyari ang bagay na ito? No, there's always a reason bakit ang Diyos hinahayaan niya o inaalaw niya na mangyari yung ganitong pangyayari sa buhay natin. Now, pag-aralan po natin to. Ito po ang aklat ng Exodus na chapter 14, verse 13 and 14. Sabi po rito, number 1, ayaw ng Diyos na tayo ay matakot. Tingnan sa English nga po, sabi po sa English, no? Kung atin pong babasahin, gusto ko po yung salin po rito sa NIV. Sabi niya po rito sa Exodus chapter 14, verse 14. Tagalog po ito kasi gusto pong makita natin to. Mas maintindihan po natin ang Tagalog. Kaya lang, gamitan ko lang po kayo ng salitang English kasi maganda po. Sabi po dito, the Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. Yung po verse 14. No? Pero in verse 13, sabi po dito, and Moses said unto the people, fear not. Huwag daw po tayo matakot. Alam bakit? Kakalingain niya tayo. Kaya nga po yung salitang fear not, o huwag kayong matakot. Actually, binanggit po ito sa Bible ng 365 times sa iba't ibang kaparaanan. So kung pag-aaralan po natin, mayroon po tayong 365 days sa loob ng isang taon. And I'm sure po, ang sasabi po sa atin ng Diyos, huwag kang matakot. Alam niyo, araw-araw po sinasabi sa atin ng Diyos, yung salitang, huwag kang matakot. Fear not. No? Kasi sabi niya ganun, huwag kayo matakot. Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Yan po yung word ng Panginoon sa atin. Ano po yung kinakatakot ninyo? May mga bagay po ba kayong kinakatakutan ngayon? Ano po yung mga bagay na ito na up to now, yun po yung nagtutulak sa inyo kaya hindi kayo makamove on kasi marami kayong takot na nakakubli dyan sa puso po ninyo. Takot saan? Alam niyo itong mga Israelita, no? Alam niyo takot nila? Kamatayan eh. Nakaharap sila sa kamatayan. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Yahweh, huwag kang matakot. Ano? Pag titingin ako sa kaliwa ko, dagat na pula yan eh. Ang laki-laki ng dagat na pula. Pag sa kanan ko, dagat na pula. Eto nasa harapan ko lalo, dagat na pula. Inahabol na kami ng kalaban. Hindi pa kayo matakot. Saan kami tatakbo? Saan kami pupunta? Pero, totoo lang po, ano tugon ni Yahweh? Huwag kang matakot. Fear not. Ano yung mga bagay na kinakatakutan mo, na feeling mo, dead end na, wala ng pag-asa? Hopeless case na ito eh. May sakit ka? Feeling mo, mamamatay ka na? Feeling mo, babagsak ka? Huwag ka mag-alala, wala nang babagsak yata sa klase ngayon. Actually, gusto nga nila, ipasa na nila. Nakabakasyon na po lahat ng estudyante, kaya wala kang dapat ikatakot. Natatakot ka na ano? Iwan ka ng boyfriend mo? Ng girlfriend mo? Iwan ka ng asawa mo? Tatakot ka na ano? Mawala ng trabaho? Natatakot ka na ano? Walang makain? Pero alam niyo po ba yung assurance ng Panginoon sa atin? Ang sabi niya, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Ayaw po ng Diyos na tayo ay matakot. Kaya sabi niya nga po rito kakalingain niya tayo. No?
Ko-comfort niya tayo. Kaya anumang bagay yung kinakatakutan mo ngayon, hindi ito yung panahon para ikaw ay matakot. Pangalawa, tingnan po natin to. Sabi dito, no, hindi niya tayo iiwan para mamatay. Ililigtas tayo ng Diyos. Imagine, di ba? Ang sabi niya sa salin ng English, you will see the salvation of the Lord. Makikita mo ngayon kung paano ka ililigtas ng Diyos. Ano yung kinakatakutan mo ngayon? Pero this time, sabi ng Panginoon, sa verse 13 pa rin, tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Wow, tignan. Kung i-interpret po natin yung word na tignan, panoorin mo. Wala kang gagawin. Tignan mo lang. Yun yung assurance ni Yahweh. No? Yun yung gusto sabihin sa mga Israelita. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Sabi ni Moses sa kanila, ano yung nakatakutan ninyo? This time sabi ni Moses, no? Relax. Tignan mo kung paano ka ililigtas ng Diyos. Kalma lang. Alam mo yun? Yun yung assurance ng Panginoon sa atin eh. Kaya nga, totoo lang po, nakakatuwa lang din po, no, yung mga staff kahapon po. Sila po ay nagpunta pa rin po sa lugar ng Aroma. Namigay po sila ng mga pagkain para po sa mga beneficiary po natin doon sa Aroma. At wala po silang takot na pumunta roon. Alam niyo bakit? Kasi yung assurance ng Panginoon. Kayo matakot. Tingnan mo kung paano ka ililigtas ng Diyos. At alam niyo, pag nagpunta nga kami doon, parang wala lang sa kanila. No? Pero pag lumabas ka dito sa church natin, grabe. At least, totoo lang po, mamimiss nyo yung ganito. Mamimiss nyo yung katahimikan ng Maynila sa gabi. Kaya samantalahin po natin tong quarantine period na ito. Parang napakapayapa ng gabi. Napakapayapa ng araw. Alam nyo, ganun po yung gusto maranasan natin. Yun po yung gusto maranasan natin. Yun po yung gusto ng Diyos na maranasan natin. No? Panoorin mo lang kung paano tayo niligtas ngayon ng Diyos. It means may katapusan din po ang lahat. Yung hirap, yung takot na mayroon ka ngayon, sinasabi na sa atin ng Diyos, huwag kang matakot. At tingnan mo kung paano ko kayo ililigtas. Diba? Parang angga-anggaang sa pakiramdam na yung Diyos natin, kinakausap tayo ngayon, and ito yung assurance niya sa atin. Tingnan mo. No, you will see the salvation of the Lord. Then pangatlo po, sabi nga po rito, ano yung pangatlo? Aalisin niya anumang panganib sa atin. Iingatan niya tayo. Sabi rito, no, you will never see them again forever. Sino tinutukoy niya rito? Yung bansang Ehipsyo o yung mga tao nagpapahirap sa inyo. Why? Kaya nga kung pagpapatuloy po natin yung pagbabasa po neto aklat ng Exodus, anong kasunod neto? Tumawid na po sila sa dagat na pula. At ano po ang ginawa ni Yahweh? Yung pangako niyang ito, sabi niya gano'n, no? Sa verse 13 pa rin po ng Exodus 14. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong yan. No, hindi na lang po natin muling makikita ang mga Ehipsyo. And Egypt, yung Ehipsyo, is a symbol of what? Enemy. Si Satan,
kapangyarihan ng kaaway kadiliman. Dahil mula sa oras na yon, lilipulin na ni Yahweh ang mga nagpapahirap sa mga Israelita. Kaya kita mo, di ba sabi niya ganun, di ba? Babalikan po natin. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. You will see. Di ba? Sabi nga dito, no? The salvation of the Lord. Then sabi dito, you will never see them again. At ang maganda dito, may forever. Sino yung mga hindi naniniwala na may forever? Eto, mayroon, no? Malinaw. Hindi na lang natin sila makikita. Yung mga tao nagpapahirap sa atin. Ano yung nagpapahirap sa atin? Sino ba yung mga nagpapahirap sa atin? Sabi ng Panginoon, you will never see them again. Alam niyo po ba itong COVID-19? Masyado ng maraming in-instill sa atin na takot. Fear. Marami nang ginagawa sa atin to. Kaya sabi ng Panginoon, hey, tingnan mo kung paano kita ililigtas. Diba? Ganda. At ang maganda dito, sabi niya, you will never see them again forever. Hindi mo na muling makikita pa. Diba? Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong yan. Then pang-apat po, at maganda rito sabi nga no? Ipagtatanggol niya tayo. He is victorious. Siya ay mananagumpay. The Lord will fight for you. Diba? Ganda. No? Ipagtatanggol niya tayo. Kaya ang sabi nga sa verse 14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh. The Lord will fight for us. Grabe, no? Ang Diyos mismo, siya ang magtatanggol sa atin. Itong mga Israelita na to, ang daming reklamo. Ang daming nilang gustong gawin. Actually, mas pinili nga nila na mamatay na lang doon sa Egypt. Mas gusto nilang balikan yung dati nilang buhay. At ganun din po tayo minsan. Kala ko kasi ang buhay ng Kristiyano maayos eh. Actually, maayos po. Maganda nga yung buhay natin eh. Alam niyo bakit? Kasi alam natin na ang Diyos kasama natin. Diba sabi, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino laban sa atin? Wala. Nakita ninyo? The Lord will fight for you. The Lord will fight for you. And last, sabi nga dito, ang nais niya, tayo ay manampalataya. Inaasahan niya na tayo ay magtiwala sa Kanya. Stand firm. Keep silent. No? Sabi nito, pumanatag lamang kayo. Still. Maging panatag ka lang. Hindi pa ba sapat na yung Diyos ay kinakausap ka? Hindi pa rin ba sapat na ang Diyos nagbibigay sa iyo ng assurance para mapagtagumpayan mo yung takot mo na yan? Remember, God will make a way. If you think your situation now talagang wala ng pag-asa, it's a hopeless case, dead end. Alam nyo, totoo lang po. Alam nyo, dinala ng Diyos itong mga Israelita na to sa dagat na pula
na kahit saan sila punta, dead end. Tama? Sa harapan nila, dagat na pula. Pag kumaliwa sila, ganun din. Dagat na pula din makikita pa rin nila. Pag kumanan sila, dagat na pula pa rin. Pag pumunta sa likuran, umatras, yung paraon, yung mga Ehipsyo. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, meron pa. Tumingala ka. Lilipad kami? Hindi ganon. Ang sabi ng Diyos, ang nais niya, tayo ay manampalataya. Ang nais ng Diyos, tayo ay magtiwala sa Kanya. It means, pag nagtiwala ka sa Kanya, saan ka titingin? Sa kalagayan mo ba? Sa sitwasyon mo ba? Sa pinagdaraanan mo ba? O titingin ka sa Diyos dahil alam mo na ang Diyos ay nagbibigay ng assurance sa iyo. Na ang Diyos hindi ka niya pababayaan. Na ipaglalaban ka ng Diyos. Gusto nga niya, panoorin mo lang kung anong mangyayari. Yun yung Diyos natin. So, anong pinakatakot mo? Oh, God will make a way. Ang kailangan lang natin, manampalataya sa Kanya. Kaya anuman yung darating sa buhay mo, anuman yung pagdaraanan mo, anuman yung kalagayan na mayroon ka, anuman yung sitwasyon mo ngayon, remember, hindi pa tapos ang Diyos. Ang nais ng Diyos, tumingin tayo sa Kanya. Kung ikaw ay nakaharap o maharap sa Red Sea, remember, may kayang gawin ng Diyos. Anong ginawa niya? Sila ay nakatawid sa dagat na pula. Alam niyo maganda rito? No? Hindi lang nila tapos, hindi lang basta hinati ng Diyos yun. Sila ay dumaan saan? Dry land. Ang dinaanan nila ay tuyong lupa. Imagine, diba sa atin nga panagbaha ilang oras pa bago matuyo. Kahit na umupa rin tubig, nagsubside na, pero yung kalsada mismo o yung lupa mismo, minsan putik pa. Pero alam nyo, ano ginawa pa ng Panginoon? Itong mga Israelita na to, habang sila ay tumatawid sa dagat na pula, ang tinatawiran nila, ang dinadaanan nila, ay dry land. Tuyong lupa. It means what? Diba? Kasama mo ang Diyos habang ikaw ay tumatawid ngayon sa Red Sea ng buhay mo. Hindi ka niya pinababayaan. Inihahanda niya yung dinaraanan mo. Kasi ayaw niya na after na maranasan mo lahat ng bagay na ito, after na panghawakan mo yung kanyang mga pangako, after na tinignan mo siya, ayaw na niya na ikaw ay lalakad pa sa maputik na daan. It means ang gusto ng Panginoon, makaranas ka naman ng kaginhawaan. Ganon kabuti ang Diyos. Kaya anong kinakatakot mo? Anong kinakatakot mo? Mayroon ka bang dapat ikatakot? Hey! Sabi nga, di ba? Always look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, minsan pa, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa assurance na ibinigay mo sa amin ngayon. Salamat, Panginoon,
Dahil tunay nga na ikaw ay buhay. Lord, gusto po na yung panghawakan itong 2 talata na ibinigay mo sa amin ngayon. Pero bago po na yung panghawakan to, humihingi po kami ng kapatawaran. Kung dumating po kami sa buhay po namin o sa punto ng buhay namin na kami ay nagrereklamo na hindi na namin nakikita ang kapangyarihan mo. Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. And this time, Lord God, gusto po na yung panghawakan ang iyong mga salita. Na kami po, Panginoon, ay hindi dapat matakot. Natingnan namin, Panginoon, kung paano mo kami ililigtas. Salamat, Panginoon, sa assurance, Father God, that at the end of the day, Panginoon, ina-assure mo kami that you will fight for us. Ipagtatanggol mo kami. At ang nais mo lamang, Panginoon, kami ay manampalataya sa iyo. At ang nais mo, Panginoon, kami ay pumanatag. Because Lord, may gagawin ka sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tinataas ka namin. Pagpalain mo, Panginoon, ang oras na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang oras na ito. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen, 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 Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Pero bago po yan, no? Gusto ko lang po na pakinggan muli natin itong awitin na to. Tayaan natin na ang Diyos ay gumalaw sa buhay natin. Hallelujah. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will